Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod dito sa Tinig ng Pag-asa, Melo Anadem Ong. Nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati po natin si Mabel Rano ng Barangay Pulong, Santa Cruz, Santa Rosa City, Laguna. Hello po, maraming salamat na kayo po ay sumusubaybay. God bless you po sa inyong pakikinig. Kami mga kaibigan ay patuloy pong nagpapadala, namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text. Ito po ang ating mga numero: 0917-5643777, 0917-5643777, or 0919-0001777, 0919-0001777. Ang atin pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa or nasa probinsya. Yes po, maaari din kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Ang atin pong page, facebook.com/AWR Manila /AWR Manila. At i-like niyo po ito, i-share sa inyo pong mga kaibigan. Kung nais niyo naman pong mag-send ng email, ang atin pong email address, connect@adventists.ph. At para po sa mga karagdagang Bible study resources, meron po tayong pang children, meron din pong for adult. You may visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Irene Gabin. Ito po ang ikatlong bahagi ng paksang The Impact of Gadgets in the New Normal. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pang segment ng Buhay Pamilya. Ilang sandali lang po yung ating ginugugol, di ba? Kaya po ako nagpapasalamat na patuloy po kayong tumututok dito kasi kahit na po ito ay sandali lamang, pero alam ko po na nakakakuha din tayo ng pwede nating magamit sa ating buhay pamilya kasi nga po talagang sa new normal, marami tayong mga challenges at sinimulan po natin yung series natin kung yun dun sa impact of the use of gadgets in the new normal. Nung mga nakaraan po ay binanggit ko sa inyo na para doon sa mga ngayon lang po nakatutok na may mga negative effect yung labis na paggamit ng ating pong gadgets kasi napapabayaan na lalo tigit ng ating mga kabataan yung kanilang pagkain, pagtulog at saka po yung ibang mga activities na de-deprive na po. Dapat sana ginagawa nila pero dahil sila ay talaga namang nakatutok na sa kanilang gadget, mga kaibigan, nakaka-relate po kayo. But on the other hand, ang gadget po ay nakakatulong sa atin kasi binanggit ko sa inyo, kung naaalala niyo po nung sinimulan natin ang series na ito, na yung ating gadget ay ginagamit ito sa mga online na mga teaching, online learning, online shopping, yung mga ganun, mga transactions po natin na hindi na po natin maaabot at magagawa face-to-face. We have the technology. Now, getting online is our new world. Ito na po, nandito na po talaga tayo. Kaya talaga mag-a-adjust na tayo. So, ay isa sa mahalaga na kinoconsider po sa ating sa use of gadget ay ito pong online teaching and online learning. Kasi ang sabi po ay ito na nga yung modern avenues of bringing education at home. Kaya kayo na may mga anak, meron kayo mga online schooling, di ba? Ang ating mga anak ay ginagamit talaga yung gadget. Pero nandun pa rin talaga yung paggabay ng ating mga magulang. So today commences the chances of maximizing the use of technologies. Pero ang keyword po dito, mga magulang, mga kabataan, ang best
this is the best opportunity to be responsible. Yan po yung keyword natin. Maging responsible users po tayo on this high-tech equipment. Maging responsible po tayo. Hindi tayo pwedeng laging sasabihan, yung ating mga kabataan, ang ating mga magulang. Kung hindi, kayo na mga kabataan, pwede kayo maging responsible users nito mga high-tech equipment po na ito. At may sinasabi po ang Department of Education, na ang online learning is undeniably a new norm to be cultivated. Kaya po paulit-ulit natin itong sinasabi sa ating mga magulang na maging hindi porke nasa new normal na tayo, ang use of gadgets ay talagang ito na yung digital platform na binabanggit sa atin, pero kailangan maging maingat po tayo. And meron po akong babanggitin sa inyo na isang maganda po sa buhay pamilya, yung ngayon po na nasa new normal na tayo. Alam niyo po ba, parang bumabalik po yung sinasabi na pre-colonial era. Bakit po? Kasi nung araw, di ba, yung mga parents at saka mga elders, sila talaga yung nakatutok sa mga anak para sila ay magturo, di po ba? Ngayon po, talaga namang nasa bahay na lang yung ating mga anak, kaya talagang yung mga parents, nandun din, parang ibinalik yung dati na mga nakaraan na tayo po kasama natin ang mga anak. Ang pagkakaiba nga lang po, nasa high technology na tayo. Pero ganun pa man, same principle lang po mga magulang, na yung ating guidance sa ating mga anak. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa because you have your own way of yung managing the home, guiding your children. Pero nais ko pong iwan sa inyo ang binabanggit dito po sa yung use nga nitong gadget natin na ngayong new normal, ang gadget po ay kailangan natin may negative effect, may positive effect. Balanse lang po, hindi kailangang imbalance na puro gadget tapos hindi na po napapabayaan na po yung ilang mga activities ng ating mga anak at kahit tayo mga magulang. Ang sabi po sa Romans 12 verse 2 ay ganito, and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of the mind. Palagi kong binabanggit ang paggamit ng ating gadget, ang unang-una pong tumatanggap nito yung ating pag-iisip. So kapag tayo ay hindi well-guided, yung hindi masyadong nag-guide yung ating mga anak po, ay maaaring yung mga kaisipan po nila ay maapektuhan ng hindi mabuti. Kaya po lagi pinapaalala sa atin na maging responsible users po tayo ng ating high technology. Mabilis po ang panahon. Bukas ipagpapatuloy po natin kung ano po ang gagawin natin ng mga magulang upang lalo po natin magabayan ang ating pamangalanak. Thank you very much po. Salamat Ma'am Ay sa isa na namang napapanahong paksa. Ito na po talaga ang ating buhay sa new normal. Buhay na pinaiikot ng gadget. Kaya idiniin sa atin na susi ay ang responsableng paggamit ng mga bata at tamang gabay ng magulang. Kung meron po kayong katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag or mag-text. Ito po ang ating mga numero, 0917-5643-777, 0917-5643-777 or 0919-0001777, 0919-0001777. Pwede ka rin po magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Ang ating Facebook page, /AWR Manila, /AWR Manila, at pwede rin po kayo mag-iwan ng comment. I-like nyo po at i-share sa inyo pong mga friends. Atin pong pakinggan ang mensahe ng awitin. Kristo na nabuhay, muling darating. Huwag matakot na sabihin, kaligtasan ay nasa Kanya lang. Di mahihiyang ikalat sa lahat ang pag-ibig ng Diyos.
karapatan nating lahat. Maraming salamat po sa mensahe ng awitin. Sana po yung mga ganitong awitin ay maiangat or maitaas ang atin pong isipan sa mga makalangit na bagay. Sa bahagi pong ito, atin pong pakinggan ang mensahe ng Panginoon. Ang pag-uusapan po natin ay ang mapang-usig na kapangyarihan at makakasama po natin, pangungunahan tayo ni Pastor Samuel Fernando. Pastor? Maraming salamat sa pagkataong inyo pong pinagalob sa akin. Mahal ko pong kapatid, nagpatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Apokalipsis. Ngayon sa paksang ang Antikristo sa ika-6 na bahagi, ang mapang-usig na kapangyarihan. Ang Daniel 7:21 ay nagpatuloy sa pagsasabing, ito ay isang mapang-usig na kapangyarihan. At ang sungay ding iyon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Si Daniel ay gumamit ng parihong pangungusap na inulit sa aklat ng Apokalipsis chapter 13 verse 7. Sa palagay ko'y alam ng marami sa atin na sa kasaysayan ang simbahan noong Dark Ages ay maraming inusig na mga banal. Mga tinawag nilang irihi ay pinagpapatay sa panahon ng Spanish Inquisition. Sa panahon ng masaker ni San Bartolome sa Pransya, milyon ang pinatay, ang dugo ay parang ilog na umagos sa mga kalsada. Ano ang kanilang kasalanan? Tinanggap nila ang Biblia sa halip na mga tradisyon ng simbahan. Noong 1929, si Pope Martin ay inutusan ang hari ng Poland na puksain ang mga Hussites, mga tagasunod ng martyr na si Jan Hus. Ang kopya ng sulat sa hari mula sa Papa ay nagpaliwanag kung bakit kinamuhian niya ang mga independente Kristiyano o gusto nilang sila ay durugin. Alamin na ang mga interes ng Holy See at ang iyong mga korona ay gawin itong sa tungkulin na puksain ang mga Hussite. Alalahanin na ang mga masamang tao, ito ay naglakas loob na magpahayag ng mga prinsipyo, pagpantay-pantay, pinapanatili nila na ang lahat ng mga Kristiyano ay magkapatid at hindi ibinigay ng Diyos sa mga taong may karapatan lamang ang tungkulin mamuno sa mga bansa. Pinaghahawakan nila na si Kristo ay naparito sa mundo upang maalis ang pagkaalipin. Tinawag nila ang mga tao sa kalayaan. Iyon ay sa pagkawasak na mga hari at pari. Iharap mo ang iyong mga pwersa laban sa Bihimya. Imasaker at gawing mga disyerto ang mga lahat ng dako sapagkat walang mas magiging kaaya-aya sa Diyos o mas pakinabang layunin ng mga hari kaysa pagpuksa ng mga Hussite. No? Hanggang ngayon, maaari mong bisitahin ang katedral ng Inquisition sa Lima, Peru. Akyatin ang balkonahi ng simbahan, matatanaw mo ang mga catacombs sa ibaba at makikita mo ang libu-libong mga bungo na nakaayos na pabilog na may butong namumuti na kagaya ng isang araw. Kung tatanungin mo ang guide kung ilang mga kalansay ang naroroon, sasabihin niyang mahigit 75,000. Tatanungin mo kung sino-sino sila, sila ay ang mga pari at mga madri na nagsisilbi sa simbahan. Iyon, ganun ba talaga karami ang mga pari at madri doon? Ang sagot, maaring mas marami pa doon. Gaano kamangha-manghang makikita ang napakaraming kalansay ng mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, mga kapatid ko at mga kaibigan. Sa Museum Inquisition, sa kasunod na pinto ay nakadisplay ang ilan sa mga instrumentong ginamit sa pagpapahirap laban sa mga tumanggap magbalik loob sa simbahan. Ang medieval na iglesia ng Roma ay tunay isang mapang-usig na kapangyarihan. At kagaya ng kung paano sinabi ng propesiya, siya ay gumawa ng pang-uusig sa mga banal.
Inaamin mismo ni John Paul II sa publiko na iyon ay isang madilim na bahagi sa kasaysayan ng simbahan at siya ay nanawagan ng isang pampublikong araw ng pananalangin at pangungumpisal noong Marso 2000. Balikan natin mga kapatid ko ang ating talata sa aklat po ng Daniel, at basahin po natin sa ikapitong nagpapakilalang tanda at kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. At nakita natin sa Revelation na ang dalawang pangunahing punto na inatake ng Antikristo ay ang kautusan ng Diyos, at ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Pagkatapos kilalanin ang bayan ng Diyos na silang sumusunod sa mga kautusan ng Diyos ay nanghahawak sa patutuo ni Jesus. Revelation chapter 12 verse 7, At ilalarawan ang digmaan sa pagitan ng dragon at ng nalabi sa bayan ng Diyos. Pinagtibay ni Juan. Narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya kay Jesus. Ang dalawang parihong punto ng pag-atake, ang mga kautusan ng Diyos at ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang labanan sa Revelation ay hindi tungkol sa lupain, mga teritoryo o mga pag-aari. Ito ay tungkol sa bayan ng Diyos na nagnanais magtapat sa Diyos. Dapat nating tingnan ang dragon na inaatake ang 10 kautusan at ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Nakita natin kung paano inatake ng simbahan ang Ebanghelyo. Ngayon, tignan naman natin ang ikalawang punto ng atake. Ang mga kautusan ng Diyos, alam natin na ang talatang ito ay tumutukoy sa kautusan ng Diyos. Pansinin na susubukin niyang baguhin ito, walang sinumang tao ang maaaring magbago ng kautusan ng Diyos, mga kapatid ko. Pero ang simbahan ay naniwalang mayroong siyang kapangyarihan gawin ito. Si Pope John Paul II ay sinabi sa katisismo na ang simbahan ay hindi nakakakita na katiyakan kung tungkol sa lahat na inihayag ng katotohanan mula sa banal na kasulatan lamang. Ang parihong banal na kasulatan o ang tradisyon ay dapat tanggapin at igawad ang pantay na damdamin ng debosyon at paglalang. Maglaan tayo ng isang buong episode sa ilang kamangha-manghang pagtangka ng simbahan na itatag ang sarili niyang mga tradisyon kapalit ng kautusan ng Diyos. Pangatlong palatandaan, kapatid ko, ang kapangyarihan sa isang panahon, mga panahon at kalahati po ng panahon. Hindi lamang ang maliliit na sungay ay mapang-usig na kapangyarihan at maglulunsad ng pakikidigma sa mga banal. Ngunit ang sinasabi ng propesiya sa Daniel 7:25, at sila'y bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Parang isang palaisipan, ngunit kapag inihahambing natin ang kasulatan sa kasulatan, ang aklat po ng Revelation ay inilutas para sa atin ito. Pakinggan natin ang Revelation chapter 12, 13-14. Ang dragon ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. At sa babae, ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkadilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sa eksaktong panahon ng panahon, mga panahon at kalahati ng panahon na ang dragon ay inuusig ang iglesia ng Diyos. Iningatan niya siya sa ilang sa buong panahon ng Dark Ages. Ang Diyos ay palaging mayroong tunay na manampalataya na tumatayo sa katotohanan, maging sa harap ng kamatayan. Doon ay itinago niya sila at iningatan sila. Ang simbolo ng ilang
ay nangahulugan na ang iglesia ay itinago. Ang tunay na iglesia ay hindi nakikita sapagkat nakikitang iglesia ay nahulog sa pagkakasala. Kasunod, tuklasin natin ang parihong panahon nang ang iglesia ay iniingatan sa ilang, subalit bantayan ang isang pagkakaiba sa aklat po ng Revelation chapter 12 verse 16, na tumakas ang babae sa ilang, na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ang puning 1,260 araw or 1,260 days. Pansinin na ang itinagal ng panahon, mga panahon at kalahati ng panahon ay tinatawag na 1,260 days or mga araw. Ang isang panahon ay isang expression ng matandang Hebro para sa isang taon. Ang mga panahon ay 2 taon. Idagdag ang kalahati ng panahon at makukuha natin ang 3.5 taon. Kapag minultiply ang mga panahon sa 360 na ang mga araw sa isang biblical na taon, makukuha natin ang 1,260 days or mga araw. Ang medieval na simbahan ay may kapangyarihang mangusig sa loob ng 1,260 days o 3.5 taon. Sa mga bilang, chapter 14 verse 34 at Ezekiel chapter 4 verse 6, ginamit ng Biblia ang isang araw bilang simbolo ng isang taon. Sinabi ng Diyos, bawat araw ay pinakaisang taon aking itinakda sa iyo. Ito ay isang prinsipyo sa symbolic prophecy na nauunawaan sa matagal ng panahon. Ang isang araw sa propesiya ay nangangahulugang isang taon. Kung gayon, ang 1,260 na mga araw ay kumakatawan sa 1,260 mga taon na ang medieval church ay namamayagpag bago maputol ang kanyang kapangyarihan. Napag-aralan na natin na noong 538 AD, nang ang huli sa 3 pwersa ng Aryan ay napasuko upang masiguro ng Papa ang kanyang trono. Kung idadagdag natin sa taong iyan ang 1,260 mga taon, dadalhin tayo nito sa taong 1798. Ano ang mahalagang pangyayari noong 1798? Ipinadala ni Napoleon ang kanyang Francis na general na si Berthier doon sa Vatican, kung saan dinala niyang bihag sa Paris ang Papa kung saan siya namatay. Noong 1,260 mga taon pagkatapos ng hayop o ng Antikristo ay unang umangat sa kapangyarihan. Mayroon pang ibang mga pagkakataon kung saan ang Papa ay binihag. Ngunit ang isang ito ay naiiba sapagkat layunin nitong buwagin ang kapapahan. Tunay na ang hayop ay tinanggap ang nakamamatay na sugat. Sangayon sa aklat po ng Revelation chapter 13 verse 3. Subalit ang sugat na nakamamatay ay gumaling. Sa ngayon, madali nating nakita na ang pambihirang propesiyang ito sa Biblia sa nakamamatay na sugat ay naganap noong 1798. So pong nakita, mahal kong kaibigan, na ang layunin po ng ating Diyos kung bakit po tayo nag-aaral ng ganitong pagkakataon sapagkat nais niya na pong ipagkaloob ang ating pong sarili at mamulat po tayo sa katotohanan ng Diyos po ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan upang tayo po ay iligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan.
Kaibigan, natuklasan natin ngayon na ang ilan pang nagpapakilalang palatandaan upang kilalanin ang Antikristo ay ang kapangyarihang ibinigay sa kanya upang usigin ang bayan ng Diyos. Nasaksihan ito sa kasaysayan sa panahon na tinatawag na Dark Ages, kung saan milyong-milyon ang pinatay na inamin mismo ni John Paul II sa publiko na iyon ay isang madilim na bahagi sa kasaysayan ng simbahan. Eksakto sa pahayag ng propesiya ang haba ng panahon na isasagawa ng Antikristo ang kanyang pang-uusig na anupat nangyari iyon noong 538 AD hanggang 1798 na bumuo sa hula na 1,260. Ang mga ito po ay nagpatibay sa pagkilala na ang medieval na simbahan ang siyang Antikristo. At sa kabila ng pag-uusig na iyon at pagtatangkang baguhin ang kautusan ng Diyos, ay nasaksihan natin kung paano pinatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan na nanatiling tapat sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais po kayo ng mas malalim pa na pag-aaral ng banal na kasulatan o anuman po ang nais ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag or mag-text. Ito po ang ating mga numero: 0917-5643-777, 0917-5643-777, or 0919-0001-777, 0919-0001-777. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, ang ating Facebook page, /AWR Manila. /AWR Manila, at pakishare din po ito sa inyo pong mga kaibigan. Kung nais nyo naman po mag-send ng email, maaari nyo itong ipadala sa connect@adventist.ph. At sa atin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baunin nyo po ang salita ng Diyos na masusumpungan sa Revelation 22:20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang bukas po muli.